O ito naman mga kanyusik, para tulungan po tayo sa ating talakayan yung araw po ng Huwebes. Kasama po natin ang Senior Citizens Right Advocate na si Attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga po, Attorney Mac. Magandang umaga si Darlene at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Attorney Mac, ang pinag-uusapan namin ngayong araw na ito ay yung panukala po ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na itigil na po yung VAT, Value Added Tax Exemption sa ilang sektor at kabilang po dito yung mga senior citizen. Kung kayo ang tatanungin, Attorney Mac, willing ba kayong tanggalin na exemption sa VAT kung ang kapalit naman ay mas mataas na revenue sa Pilipinas? No, dapat hindi yan ginagalaw, Ang dami-daming dapat na gawin ang ating mga mambabatas, hindi dapat yan ang gagawin nila. Yan ang mga implementation ng nasabing batas, hindi pa nagagawa ng maayos na implementation, tatanggalin pa nila. Yun ang mga nagbabiolate ng nasabing batas, hindi mahuli, hindi mabigyan ng karampatang parusa, tapos tatanggalin agad nila yung 12% VAT na yan. Sa palagay ko, hindi masyado na pag-aaralan yan, At sino mga mambabatas ang mag-aaproba ng nasabing panukala, tiyak na yan, sasabihin namin huwag nating ibuboto yung mga yan kasi kalaban yan ng mga senior citizens. Opo. Sa inyo pong matagal ng pagiging advocate, Attorney Mac, ng mga karapatan at benepisyo ng mga senior, ito bang exemptions na binibigay po sa mga senior, malaki po ba ito para makaambag sa revenue generation po ng gobyerno? Well, hindi naman masyado makaka-apekto yan. Ang nakaka-apekto sa revenue ng ating pamahalaan at ang pag-aayos ng ating pamahalaan ay yung corruption sa ating pamahalaan. Yan ang dapat lang tinitingnan at huwag yung mga exemptions na binibigay sa ating mga senior citizens. Bakit naman yung mga benefits namin na hindi pa nga properly implemented tatanggalin kagad sa amin. Samantalang napakadaming mapagkukunan ng pondo o napakaraming pondo ng ating pamahalaan na hindi naman dapat na pakialaman pa yung pondo na para sa mga senior citizens. At ito nga, Attorney Mac, sa nababalita natin na nagkakamal ng mali-malitang pera, di umano, yung ilang mga opisyal ng pamahalaan. Tapos halos kita ninyo ang nararanasan pong hirap ng mga senior citizens sa pagkuha po ng cash incentives, no? Yan ang sinasabi ko, darling, magagalit ang iyong lola at saka yung lolo kapag yung benefits namin ay pinakailaman pa nila. Hindi na nga kami nakikialam dyan sa kaguluhan nilang yan. Sige, kung gusto ninyo gawin yan, bahala kayo. Pero huwag naman kaming idadamay dyan, na kung sakali mang naapektuhan ang kita ng pamahalaan dahil sa corruption, huwag naman yung benefits ng mga senior citizens ang kailang pakikialaman. Katunayan yan, marami pa nga kaming dapat na hinihingi sa ating pamahalaan, katulad doon sa yung RFID. Bakit kami hindi nabibigyan ng diskwento dyan? Yung kapag ka naka-promo daw, hindi na kami binibigyan ng diskwento. Ang maliwanag naman sa batas, kahit naka-promo, meron pa kaming discount, pero malaki ang problema nila dyan dahil sa marami mga establishments ang nagsasabi naka-promo sila para wag lamang kami mabigyan ng diskwento, pero hindi naman ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya yung bagay na yan, yung mga 12% discount na yan na kasama sa aming benefits, wag naman pakialaman yung OECD na yan. Mag-isip-isip naman sila ng iba pang pamamaraan kung paano kakaroon ng pera ang taong bayan at hindi yung kukunin sa ating mga senior citizens. Opo. Isa pa nga, Attorney, sa pinapanawagan sana ng mga senior, ito po yung sa Expanded Centenarians Act, di ba? Dapat makakatanggap po ng 10,000 yung mga 80, 85, 90, 95. Yes. Pero paano naman daw po yung mga, halimbawa, 81, 86, 91, hindi na daw po sila kasali. Bakit daw po pag lumagpas? Hindi naman sa hindi sila kasali. Kaya lang, kailangan yung milestone age. Milestone age. Walang iniwan doon sa kailangan mag 100 years old ka. So, pataas. Pero yung 80, pwede yan. Pero yung 81, 82,
ko na yun, baka wala nang matira sa ating pondo. Talagang Hintayin na lang mag-85. mag-iyan. Ayun para bang bigyan din tayo ng incentive na pangalagaan natin ang ating buhay. Halimbawa, 83 tayo ngayon, di, 2 taon na lang, di mapag-ayusin natin ang buhay natin. Ayan naman, para din naman sa lahat. Wala naman discrimination yan. Sapagkat kung sino yung mag-80, 85, 1995, binibigyan. Ang hinihiling ko pa nga riyan, yung nasa 100 years old, na kapag kahit nakatanggap na ng 100,000 ang isang 100 years old o centenarian, dapat tuloy-tuloy na yung benefit niya na, alam mo, every month meron siyang 25,000. Para tuloy-tuloy ang maintenance ng isang centenarian. Oo nga, nabigyan siya ng 100,000 nung mag 100 years old siya. Ay, napakadaming pangangailangan yan. Kaya nga 100 na yan. So yan ang dapat na binibigyan ng tulong buwan-buwan ng ating pamahalaan. Huwag yung pagbigay mo ng 100,000 sa kanya, pababayaan na lang natin sila. Anyway, kukunti lang naman yung mga 100 years old na yan. Yan ang mga bagay na yan. Yan ang dapat na pinag-iisipan ng mga taga-departamento na naggustong tanggalin ang VAT. At hindi yung kung ano-anong pinag-iisip nila. Napakadami pang dapat ibigay sa mga seniors. Noong 2022, Attorney Mac, nasa halos kalahati o 46% ng 9.2 million seniors ang engaged sa economic activity o naghahanap buhay pa rin. Batay po sa pag-aaral ng University of the Philippines Population Institute, habang ilan naman po ang maaaring makaranas ng health risk dahil po sa kahirapan. Batay naman po sa survey ng POPCOM. Ano po ang inyong masasabi dito, Attorney? Wala, sa ngayon talaga, ang mga senior citizens naman ay nakahanda pa rin naman sila magtrabaho. Kahit naman kami mga seniors, kami na gumagawa pa rin ng aming pamamaraan para kami makapaghanap buhay. Ako na lang sa aking edad sa ngayon, more than 70 na rin tayo, malapit na rin tayo mag-80. Pero tuloy-tuloy pa rin, hindi naman napapabaya ang mga senior citizens. Hindi naman kami umaasa lamang sa mga discount, Ang inaasahan lang naman namin, dahil sa karamihan sa aming mga nag-retire, marami rin naman kami na itulong sa ating pamahalaan. Ang inaasahan naman namin, siyempre, dahil sa yung mga nagawa naman namin noon ay nakabuti sa ating bansa, ay konting tulong din naman ang aming inaasahan para sa ating pamahalaan. Sabi nga nila, we have already done our work. Our work is done and our youth is gone. Kaya yung aming hinihintay naman konting konsuelo naman sa pamahalaan. At isa pang pag-aaral, Attorney, as of 2026, tinatayang nasa 11 million ang senior sa bansa o kabuang 9.6% ng kabuang populasyon. At pagsapit naman daw po ng 2030, tinatayang nasa 14.6 million ang populasyon na nakatatanda. Ito raw po ay rough estimates lang kung pagbabasihan ng population data noong 2020 census na 9.22 million. Ang tanong po, Attorney, ito bang pagtaya na tataas po yung aging society ay dapat pong ikaalarma o ikapangamba? Lalo't na yung batang henerasyon po, Attorney, yung mga Gen Zs, yung mga millennials, parang matipid mag-anak o hindi po prioridad yung pagpapamilya? Well, hindi naman dapat ipag-alala yan, sapagkat tayo naman, wala naman tayo population control, Pagamat sinasabing ko, kunti silang maganak, yan naman ay dahil lamang sa economic situation ng ating bansa. Yes. Dahil sa nakakita ng mga kabataan na baka kulangin sila. Pero kung maganda ang takbo ng ating pamahalaan, palagi ko naman na hindi tayo magkakaroon ng problema dyan. Yan naman kayang-kaya ding harapin ng ating mga kabataan sa ngayon. At yan naman ay hindi pwedeng yung sasabihin na isisisi nila sa ating mga senior citizens. Sapagkat tulad ng aking sinabi, kahit kami tumatanda na, nariyan pa rin naman kami para maglingkod sa ating pamahalaan. Sa aming talakayan, Attorney, ngayong umaga na ito, maraming negative opinion yung nakakahalap po namin ukol po dito sa panukala ng OECD na alisin po yung VAT exemption sa mga senior. Talagang yan hindi dapat na-aprobahan. Napakadami pang bagay na dapat pag-isipan ang ating pamahalaan at hindi yan tatanggalin. Sinabi ko nga, tayong mga senior citizens, kapag yan ay inaprobahan ng ating mga mambabatas, ay tandaan natin ang kanilang mga pangalan sa darating na halalan at huwag natin silang iboboto. At kayong mga mambabatas na mag-a-approve dyan, kailangan maalaala namin kung sino kayo na nagtatanggal ng mga benepisyo ng ating mga senior citizens.
Maraming salamat, Attorney Mac, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Ay, Darlene, maraming salamat at magandang umaga sa iyo sa iyong mga tagapakinig, tagapanood. Thank you. Yan, nakasama po natin sa ating linya ang Senior Citizens Rights Advocate, Attorney Romulo Macalintalo. Yung paalala ni Attorney Mac, no? O sakali mang mayroong makinig dito po sa panukala ng OECD na alisin ang VAT exemption sa mga senior, tandaan po ninyo daw. Yung mga pangalan ng mga mambabatas na yan, mga opisyal ng gobyerno, sakali mang mai-consider yan. Tama naman, mga kanyusik, no? Kagaya nga ng sabi ni Attorney Mac, yung mababawas dyan sakali mang ipatupad o i-consider itong pag-aalis ng VAT exemption. Gasino lang yan, kakarampot lang yan doon sa mga iba pang posibleng makolekta, no? Kung aayusin natin yung problema sa katiwalian, sa korupsyon sa ating bansa. So ayan, muli mga kanyusik, para po sa mga katututok lang sa ating programa, ang ating pong pinag-uusapan, ito nga pong panukala ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na itigil na raw po ang value-added tax VAT exemptions. VAT exemptions mga kanyusik, no? Hindi po yung paniningil ng VAT ang ititigil. Ang ititigil po, base sa kanilang panukala, ay yung VAT exemptions. Ibig sabihin, yung hindi paniningil ng VAT sa ilang sektor, gaya po ng senior citizen. So baka po nalilito po kayo, baka akala ninyo ang panukala po nila ay itigil na yung VAT o yung paniningil ng VAT, pero po ang panukala po nila ay VAT exemptions. Alisin yung VAT exemptions sa ilang sektor, gaya po or kabilang po dito ang mga senior citizens. So ano po ang inyong masasabi? Willing po ba kayong tanggalin ang exemptions sa value-added tax o VAT kapalit po ng pagtaas ng koleksyon sa buwis at kita para sa bansa? So ang ating pong text line para po sa inyong mga opinyon, 0929-321-8738, at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.